Good morning mga kabady. Panibagong araw na naman tayo at panibagong vlog. At syempre panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing mga kabady na. Kamusta? Kamusta mga kabady? Kamusta po ang lahat ng mga kabady natin dyan? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. At ngayong araw mga kabady no, ay kami-kami na tayo lulusong. At bago natin umpisahan yung ating pagbablog, syempre binabati ko ng maligayang kaarawan yung panganay kong anak na si Macy. Imagine mga buddy, ang bilis ng panahon, meron na tayong dalaga. Dalaga na mga buddy 12 years old na si Macy. Parang kailan lang baby pa. Ayun, dalaga na mga buddy. Birthday niya po ngayong araw mga buddy. At ngayong araw din mga buddy, andito tayo sa tabing bahay. Ayun yung bahay. At nagbubuting-ting tayo ng mga tanim natin dito. 2 linggo na sila, ang edad nila ngayon. Ang tanim ko dito mga buddy ay kamatis. Ito yung libang ako dito pag halimbawang wala masyadong trabaho sa farm, na isisingit-singit ko to mga buddy. Tinatrabaho ko to sa umaga at saka pag uwi ko ng hapon. Minsan maabot ako ng alas 7 ng gabi, nagdidilig ako. Pa isa-isang oras lang mga buddy o 2 oras. Doon lang tayo nakakapagtrabaho dito. Ito na sila mga kabady. Ayan. So yung pagbubungkal ng lupa na yan sa gilid ay inabot ako ng 1 linggo ata. Dahil yun nga, 1 oras lang tayo magtrabaho dito. Pag halimbawa naka-1 tudling ako o 2, tama na muna. O bukas uli or mamayang hapon uli. Ganon. Tapos dilig sa umaga bago lumusong sa farm. Pagkahatid ko ng estudyante ay yan, dinidilig ko sila, dinadamuhan. Pag na 1 oras na ako, lulusong na ako mga kabady sa Lucky Farm. Dahil syempre marami rin tayong obligasyon sa farm. At ito naman ano lang, kumbaga pang tanggal inip lang din. At nang sa gano'n pagdating dito ay meron tayong pinagkakaabalahan din. So kagaya nyan, nagdidilig tayo mga kabady. Kaninang umaga, actually mga kabady, maga pa naman mga kabady, mag-alas 9 pa lang. Kakatapos ko lang maggambol ng lupa, gawi dun. Maggambol mga kabady, yung pagbubungkal ng lupa na to mga kabady, para hindi siya mabilis matuyo. Kasi pagka hindi ko ginanito at nakaplat lang siya, pagka dilig ko ngayong umaga, mamayang hapon pag uwi ko, ito yung tuyo na naman. So pagka nakaganito kasi siya mga kabady, natutulog yung basa niya, matagal bago matuyo kasi nakapaumbok siyang ganyan no? So 2 weeks na sila. Sa tingin ko naman medyo maganda-ganda na rin. At isang beses na natin siyang napatabaan. Actually mga kabady, ngayong araw plano ko na siyang patabaan ulit ng pangalawang beses. Pero bago ko apply ng abono ay dinidilig ko muna. At mas maganda mag-apply ng abono mga kabady yung hapon, yung medyo pahapon na, yung hindi na tirik ngayong araw. Kasi pagka mainit tayo nag-apply ng abono, nagkakaroon ng reaction yung halaman mga kabady kasi nga mainit. Tsaka dapat basa muna siya kasi minsan luluto dahil yung pataba mga kabady ay mainit. Kaya pinipili ko na basain muna siya. Tapos pagka binasa ko siyang ganito at in-applyan ko ng pataba or abono, kinabukasan mga kabady, didiligin ko ulit yan para mabanlawan. Medyo maganda-ganda na rin mga kabady.
Yan na sila. Medyo may tanim ako doon na una. 10 puno ata yun. May mga bunga na. Pakita ko muna sa inyo mga kapatid. Yan dito. May tanim din akong sili tsaka talong. Ito yung mga nauna kong tinanim na kamatis. Flowering stage na sila mga kabady. At may mga bunga na rin. Ito. Yan, may mga bunga na. Halos walang nabakong or natagtag doon sa may unang bulaklak niya. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama ba? 2, 4, 6, 7. Ayan. Ang bulaklak na. Ito. Gabutil mais na yung laki ng bunga. Tapos meron ako ilang pirasong nakasurvive na talong dito. Noon pa to, matagal na to. Naedad na rin. So yan, ang daming bunga maliliit. Yan o, pang gamit lang din dito sa bahay. So ito pa bunga. Ang naalagaan sa tubig at saka pinatabaan ko. Yan. Sunod na yung bunga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 piraso pala yung kamatis natin na to. 12. Tapos dito mga kabady, yung sili kong panggamit lang din sa bahay. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pirasong puno. Ayan, tanim dyan sa gilid. May bulaklak na rin at may bunga na rin na maliit. Itong talong natin nung una mga kabady, kala ko hindi gaganda dahil naging chicharon yung dahon. Pero ngayon medyo nagre-recover na at maganda-ganda na rin mga kabady. Sabi ko, pag hindi ka gumanda, eh de bahala ka, hindi ka nagaganda. Hinayaan ko lang siya mga kabady, basta lagi ko lang binabasa, lagi ko lang dinidilig. 10 piraso yan, ayun yung isa. 3, 6, 9. O yan sila. Ayan, sumikat na yung araw. Mainit na. Ako kabady, nakatintin na tubig natin dito. Nagtsaga lang para mayroon tayong libangan dito. Konti lang to mga kabady, 5 tray. Hindi ako nagkakamali, ang laman ng isang tray ay 120 puno ata. Parang gano'n. Basta may git 100 ang laman ng isang tray. Yan, magmula doon sa may gate na yan hanggang doon sa may tabing bakod. Ito mga buddy, hindi lang panggamit sa bahay ang nangyayari dito, may pambenta na rin ito. Pagka ang panggamit sa bahay sana mga buddy, ilang puno doon na nauna natin tinanim, nakita ko gumanda. Sabi ko mukhang pwedeng tamnan ko rin ng ano to. Dapat sili, sabi ko ang sili kasi matakaw sa tubig. Sabi ko mahina yung source ng tubig natin dito, kaya sabi ko kamatis na lang para hindi ganun katakaw sa tubig. Tsaka na ang sili siguro pagka pupunta ng tagulan, para hindi na tayo magtutubig. Sa sili pwede natin pagkasyahin dito yung ano, mga 7 tray kasi malapad ang pagitan nito mga kabady. Pag sili siguro kasya mga 7 tray na pagkakasya natin dito. At ngayong araw din mga kabady ay gagawin namin ni RJ yung base ng ating power spray. DIY tayo, welding tayo. Nakabili na kami kanina ng bakal na angle bar na gagamitin natin pinaka base nya. Tapos di-adjust na lang, parang style base ng Voltron, para kung maluwag or mahigpit yung pump belt, may adjust natin. May pakita ko sa inyo. Yan na mga kabady, yung kanyang pinaka frame. Tapos yung sa may sprayer, adjustable mga kabady. Ito yung base ng pinaka makina. Yung dito meron pang dalawa dito yan mga kabady, na angle bar din na
Nakaganyan. Pero may bubutasan pa to mga bad dito. Tsaka dito. 4. Para na-adjust natin. Tapos detornilyo na lang. Pag kasi pinex natin yung mga body at lumog yung pump belt, hindi na natin ma-adjust. Kailangan adjustable. Para maluwag man o mahigpit. Laban. Kain muna tayo. Jay, kain tayo Jay. Tagal magdilig mga kabady. Halos kalahating araw. May git. Anong oras na ba? Mag-alas 12 na. Tanghalian na naman. Sarap magdilig mga kabady sa gabi. Medyo malakas yung tubig. Yan sila. Tilmaan ng hose. Yan nakahina yung tubig eh. Pinakakabasa ako na mga kabady para matagal tayo ulit di magdilig. Kahit mga 4 days siguro. Katagal na yan. Pangit naman kasi mga kabady nasosobrahan sa tubig ng kamatis. Namamatay. Ito naman mabilis matayo. Ano ka tabi? Don't judge the book. Hindi po magaling ka sa kapaan eh. Jay. Ataka pa lang mga kabady oh. Kung pakakigpid din eh. Adjust natin dito sa kabila. Papaikot yan. Baka paikot to. Oh, Montana mga kabady. Ulam namin, San Vicente Express. San Vicente yan na Jay. Ayan po. Where's the love? Ayan mga kabady. Napalaki isa. Since yung original niya may adjustan. So hindi na natin kinuha yung ano nun, yung dibaketa. Ito manual mga kabady. Atik. Aro? Kaya, ay. Sinalala ko ha. Natasalan yung pump belt, Jay. May kabig na konti sa kanan. Ay, kaliwa. Down. Walang tubig, masisira yung pump niya. Down na. Tibay. Paalala. Ilas. Ito yung dating ganyan mga kabady. Manipis na ano lang. Ayun ang klase. Kadalas nasisira. Ayun ang punit. Manipis lang kasi ito mga kabady. Parang yero lang oh. Ito siya oh. Tingnan siya oh. Parang yero lang siya. Mahinang klase. Kaya ayun, kasawaan na siya doon. Angle bar na 1 by 1. Talagyan natin yung paa. Ano isa nakaporma. Tapos na ito mga buddy, paa na lang. Ah, dito yung paa dyan, dalawa eh. Ayun na, ay, ulo lang pala yun. Tapos na tayo magpataba sa kamatis mga buddy. Last one. Taas ako, Jay. Parang sinukat. Parang tama, parang mali. Ano yan eh. Buddy, parang tama, parang mali.
tuloy natin na to mga buddy eh. Ito yung isa sa mga nagdadala sa buhay ng kalamansi. Jay? Wah. Ah! Ito yung sumablay. Matik. Pirmis. Jay. Sablay ang kalamansi. Lunes siya.